Sandali lang nag-enjoy si Coco Pimentel doon sa suot ng kanyang robe, ano? So right after that, what happened? Enjoy it while you can, Coco. Tatawa nga ako dito kay Risa Ontiveros. Gigil siya nagigil. 2 araw lang naman ang diferensya. Opo. Kukulit niya lang kukulit. Nag-convene, nanumpa sila. Nagsuot sila ng robe. Ending, binalik sa house. Nakita mo ba yung mga bakbakan? Oo nga, grabe. Muntik nang manuntok si Padilla. Senator Padilla. Saka si Joel Villanueva. Sa anong dahilan, sir? Hindi ko naintindihan. Hindi, pero ang ending, eto, natatawa nga ako rito kay Risa Ontiveros di ba? Gigil siya nagigil. 2 araw lang naman ang diferensya. Opo. So, by the way, misinformation yung sinasabing may motion daw na ang majority ang nag-approve na mag-convene. Hindi po, consensus lang po yun. Walang motion, May disinformation yung kampo ng ni Risa Ontiveros na yung motion daw ay na-carry. Parang pinalalabas nila na mayoriya ng Senado ay suportado sila. Hindi po totoo yun. Anyway, kakukulit nila nag-convene, nanumpa sila, nagsuot sila ng robe, ending, binalik sa house. At mukhang matatapos na ano bang petsa kayo? 11 na. Ngayon na yun. Dapat supposedly, diba? Sandali lang nag-enjoy si Coco Pimentel doon sa suot ng kanyang robe, ano? So right after that, what happened? Enjoy it while you can, Coco. Pagkatapos, punta ka na, samahan mo na yung asawa mo sa UAE. Maraming Arabo. Enjoy ka ron. Iba na naman yan. Exciting yun Ay, pero attorney, isingit ko lang. Happy birthday kay Engineer Jen Rico Hermoso at Jen Halandoni. Sabay sila ng birthday kahapon. Nasa abroad pa ba? Opo, nasa Amerika. Ayan. Kaya naman siya babalik. Parehong Jen, birthday nila kahapon. Ay, birthday din ni Uncle Eulogio Jun Topacio. Ayun, happy birthday. Ito actually nakakatawa diyang hindi siya nakakatawa Nakakatawa yung sitwasyon namin. Ang tawag ko sa kanya, Uncle Jun. Kasi malaki ang tandaan niya sa akin. Ang agwat niya. 14 years yata, kung hindi ako nagkakamali, o 15 years. Okay. Pero, kung titignan mo yung aming tawag dito, family tree, magpinsan kami. Pero uncle tawag mo. Kasi nga, ang laki ng agwat dapat yun Kuya Jun lang. Kaya lang, nasanay na ako Uncle Jun. Okay. So, yung mga sinasabi kong mga pinsan ko, mga anak niya, actually, mga pamangkin ko yun Opo. Ayos tawag namin sa nakakatawa nga. Ang tawag ko sa tatay nila, Uncle Jun. Tawag din naman nila sa akin, Tito Ferds. Bumali. Hindi malaman kung sino mas matanda. Ganun na rin, diba? Parang si Herman Moreno. At saka, sino yung choreographer? Herman Moreno. Hindi ko alam yung lalaki. Namatay na rin Nakalimutan ko Namatay na? Oo. Maalala ko yun mamaya. Sige po. Anyway, okay. Eto kahapon nga ibinalik sa Kamara yung mga articles of impeachment ni Vice President Sara dahil gusto nilang magkaroon ng klarifikasyon ang Kamara tungkol sa mga sinasabing constitutional infirmities o mga depekto. Hindi ko po sinasabi na yung mga congressmen, yung mga members ng House ang may depekto. Wala po akong sinasabi. Ang sinasabi ko po ay yung articles. Yun nga po ang sinasabi natin, kaya lagi nating inuulit-ulit yung mga nagsasabing dapat nang isulong yung impeachment dahil sa konstitusyon, sabi ng konstitusyon, di ba, sabi ng ang mga nagpapahayag niyan ay mga profesor daw ng batas sa University of the Philippines, yung Ateneo, School of Management de La Salle, di ba, yung mga elitistang mga eskwela. Sundin daw ang konstitusyon, nasa saligang batas daw, dapat yon ang sundin. Pero sila ay tahimik doon sa GAA, yung mga insertions. Di ba, unconstitutional din yun, kung totoo. Yung ang budget ay pinakamalaki ay DPWH at hindi Department of Education. Hindi ba labag din sa saligang batas yun? Nagsalita ba kayo? Wale! Oo, di ba? Tahimik. Yung kay Pangulong Duterte, di ba labag din sa konstitusyon yon? Nagsalita ba kayo? Wale! Yung ginagawa ng Quadcom, violation of the right to remain silent.
the violation of the right to counsel, violation against of the right against self-incrimination. Nagsalita ba kayo? Wala. Tahimik. Nagsasabi yung constitutional. Kayo, yung si Attorney Cayosa, Attorney Mel Santamaria, yung si Attorney Tamase. You are grocery cart constitutionalists. Para kayong nag-grocery, pinipili nyo lang yung gusto nyo. Yung ayaw nyo, iniiwanan nyo. Pag unconstitutional, lahat unconstitutional. Yung akap. Di ba? Constitutional ba yun? Ba't wala kayong marinig sa inyo? Yung sinabi na ni Congressman Chanco na nakatali yung pagpirma sa impeachment doon sa pag-release ng mga pondo ng congressman. Hindi ba kung totoo ay bribery yun? May sinabi ba kayo? Wala rin! Tahimik. Kayo naman alam nyo kung bakit? Kasi etong mga to ay mga dilawan. Obvious naman Anong plano niya na? Ito gusto kasi nila matuloy yung impeachment. Yung mga dilawan. Kasi nawala sila sa picture. Mga dilawan, nag-umpisang mawala sa picture yan noong tinanggal nila si Erap. Nanalo si Erap, di ba? Hindi yan ang kandidato ng mga dilawan. Populist president yan. Mahal ng masa. Ayaw nila. Kasi yung mga dilawan, ayaw nila sa masa. Ang tingin nila sa masa, mga mangmang. Ang tingin nila sa atin ay mga walang alam. Sila lang ang matalino. Sila lang ang may dignidad. Sila lang ang may alam sa batas. Yun ang mentalidad niyan. Sina De Lima, sina Leni Robredo, yan, di ba? Sina Contreras, sina Falsis. Yan ang iniisip nila. Kayong lahat, wala kayong alam. Kami lang ang magaling. Nasopla sila nung nanalo si Erap. Di ba? Pinatanggal nila. Pumasok si GMA. Akala nila mamamanipulate nila si GMA. Napakatalino ni GMA. Hindi nila mamanipulate. Hindi nila kayang gawing puppet si President Gloria Macapagal Arroyo kasi matalino, may sariling isip. Mas matalino sa kanila kasi hindi naman sila masyadong matalino. Akala nyo lang matalino Yan ang tinatawag ng mga pseudo-intellectuals. Okay. Hindi nila makontrol si GMA. Anong ginawa nila? Ilang kudeta ang kanilang pinagtangkahang gawin laban kay GMA. Tigasin si GMA. Hindi sila umubra. Nag-resign pa en masse. Yung mga gabinete niya, di ba? Yung Hayat 10. Di ba? Sino ba yun? Yung dating galing sa The Firm, sina Dinky Soliman. Di ba? Nag-resign. Ang dami. Then they called on her to resign. Yung Hayat 10. Hindi Hayat 10 yun. Hayop 10 yun Tawag yung iba. Wala rin nangyari. Hindi rin yung pinag-resign. Yung Hello Garci. Akala nyo, mapapatumba nyo na si GMA. Hindi nyo pa rin napag-resign. Marunong mag-sorry Yun ang tama. Yun ang tao. Pag mali, nagsosorry. Okay. Tinry nyo pa na sabihin kay Noli De Castro, kaming bahala sa'yo, ikaw magiging Vice President. Sumama ka lang sa amin. Ayaw ni Noli. Loyal si Noli. Loyal si Noli De Castro. Saludo ako dyan. Kinauusap pa nila sa Hong Kong. Huwag nilang sabihin hindi. First hand ang information ko. Ano nangyari sa inyo? Kamote. Then, after that, nanalo si Noy Noy. Namamayagpag na naman sila. Nasopla sila. Naging unang-una, nasira na naman sila kasi one of the worst presidents ever. Actually, the worst until dumating ang kasalukuyang administrasyon. Nangamote kayo, yung kandidato nyong dilawan na karanggo nyo, na holier than thou, Pariseo, si Marojas, Lats, kay Duterte. Di nangamote naman kayo, di ba? Grabe yung history mo, Then, nangamote na naman kayo kay Bongbong, pero ang ginawa nyo sa tagal nang wala kayo sa poder, ino-op nyo. Mahina ang leadership ni Pangulong Marcos. Madaling mauto at may mga tao doon na desperado na makipag-alyansa kahit kanino na lang kasi nabubuking na sila ng taong bayan kaya bagsak ang approval rating nila. Nagplano sila. Paano kami sisingit dito? Yun nga ang pinlano nila. Kita mo, unang-una, nakipag-alyansa yung House leadership, pati pa naman yung mga komunista na mapupuksa na sana kung tinuloy-tuloy lang nila yung policies ng Duterte administration, the oldest communist insurgency in the world.
mahigit 50 taon na. Lahat ng communist insurgencies, wala na. Oh, kamote na, ito lang natitira kahit nga sa China. Yung communism salita na lang kahit sa Russia. Wala na, market economy na yan, salita na lang yan. Dito pinipilit pa rin nila yung Marxism, Leninism, ay nako. Leninism nila parang bulating sumasayaw. Leninism nila, di ba? Pero eto, pinlano nila tong impeachment. Okay. Anyway, ikikwento natin yan kung ano sa analysis. Ito, napakaganda nitong analysis ni Ginoong Rob Rances na agree ako rito. Okay.